Again, good morning. This is your Coach Saray. At video number 9 na tayo. O, diba? Medyo, ang ginagawa ko ngayon guys, bawat recording ko, dala-dalawa na. Kasi, diba? Para mas madami tayong mapag-usapan. So, ang topic natin for video number 9, ano yung mga strategies para magkaroon ng madaming followers. Or for us na baguhan sa vlogging or online selling, dalawa kasi, di ba? Magkasunod palagi yan. The main objective of my tutorial videos is because ginagamit ko sa aking team, sa real estate team ko. And then, secondary na lang si vlogging, di ba? So, wala kasi sa akin, hindi pa ako kumikita sa vlogging, pero kumikita ako sa real estate selling. So, ini-integrate ko lang yung dalawang yun kasi which of which, pareho yan. Pareho kang nagtatanim, di ba? So, ang mga tutorial videos ko ay pagtatanim yun. So, ibig kong sabihin, one day, di ba? So, yung video number 1 ko, kulang-kulang 500 na yung views, di ba? So, lahat naman nagsisimula sa 0, di ba? So, ngayon, balikan natin yung topic natin na gusto kong i-cater for video number 9. Ano yun? Kagaya ng binanggit ko sa video number 8, much better, page ang gagamitin natin. So, pag page ang ginamit mo, magsisimula ka sa 0. Pag create mo, wala kang follower, wala kang liker. So, anong gagawin mo? Diba? So, magchuchuri tayo. Pero the basic one is, kagaya ng binanggit ko sa video number 8, si page ay naka-hyperlink sa profile. So, therefore, ang gagawa ng page ay si profile. Ano ang una mong gagawin? Ang primary na gagawin mo ay yung mga friends mo. Yun ang una mong i-invite sa ginawa mong Facebook page. Kaya hindi ka talaga magiging 0. Imposible naman yun. What if ang friends list mo is 1,000? Edi 1,000 invite mo. Kahit nasabihin mo may 100 na nag-accept nun, edi may followers ka na, may likers ka na, 'di ba? So sila yung basic. So ang next natin, kasi strategies yung ituturo ko Medyo mahaba-haba to kasi pag sinabing strategies based from my own experience. Kaya lang magsisimula tayo palagi doon sa theory. So ganun ako magturo guys para realistic ang mga pinag-uusapan natin. Kung i-follow nyo yung videos ko mula number 1 hanggang number ngayon, ginagawa ko onwards, kung ilan man ang mabubuo kong video, depende sa topic na may iisip ko na gagawin natin, na gagawin ko. So guys, marami kayong matututunan dito kung i-digest nyo yung mga sinasabi ko. Diba? Hindi man kayo kumita sa vlogging, for sure, kikita kayo sa online selling, sa digital marketing kasi applicable ito sa any business. Yun po ang Facebook page. Lahat ng negosyo, pwede nyong gawa ng Facebook page. Add-ons na lang to si vlogging. Okay. So, papaano ka daw magkakaroon ng 1,000 followers sa Facebook? Ang sabi dito, focus on creating engagement content or optimizing your profile, interacting with your audience, and leveraging Facebook features. Leverage na lang si features. So, paano tong sinasabing mag-focus ka sa paggawa ng engaging content? So, kailangan mong mag-isip kung, let's say, ako sample na lang, kaya marami akong page because of real estate, di ba? Ano yung ginagawa namin? Ako dati, nagsimula ako sa isang generic na page. Ano ibig sabihin ng generic? Yung page ko, isa lang, lahat ng paninda ko, lahat ng pinopost ko sa buong real estate career ko for how many years, isa lang ang page. Kung saan ako nagfo-focus na lugar. Halimbawa, let's say Rizal, Cavite, Bulacan, Pampanga, ginawa ko lang isa yon, in-integrate ko. Doon tayo magsisimula. Ano ang objective ng pag-create mo ng page? 'Di ba? For online selling ba yan? Or for vlogging? For personal account? So yun, i-define mo muna yon. Kasi after mo ma-define yung page na gagawin mo, tsaka na dun papasok ng anong klaseng content ang gagawin mo. Kasi pagka nag-vlog ka guys, dapat mag-iisip ka ng content. Diba? Hindi ka mag-create ng page na basta ka na lang nag-create ng page. May purpose yan. Diba? So, kailangan i-define mo yan kung ano yung gagawin mo sa page mo na gusto mong i-promote.
Okay? So, doon tayo magsisimula. B na tayo.